recently. So, natawa talaga ako dito. Hindi pwede yan. Hindi. Maitim ang ngipin ng magagandang Pilipina noon. Di ba? Bukod dito mga kababayan, yung kasinungalingan. Nabutata ang kasinungalingan ni Philip Salvador. Ito mga kababayan, panghuli natin na panghuling topic. Philip Salvador. Nabuko ang kasinungalingan. Si Philip Salvador, nilaglag ni Digong. Wait lang mga kababayan. Pinahiya ni Digong si Philip Salvador. Pabida kasi. Akala niya siguro hindi naaano ng tao yung mga sinasabi ni Digong. Alam niyo, pag maniwala kayo dito sa kasinungalingan ni Philip Salvador, na ewan ko na lang sa inyo. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Pag maniwala kayo kay Philip Salvador, mismong si Digong, nilaglag siya. Ito mga kababayan. Patay tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nilang inalabit ang gatilyo at pumatay? Matagal ako pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Di ba? Kita nyo? Ganyan kasinungaling si Philip Salvador. Tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nilang inalabit ang gatilyo at pumatay? Matagal ako pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Ano ka ngayon, Philip Salvador? Kaya nga hindi kayo nananalo at sa madaling salita, ang hirap ipagtanggol ni Digong. Bakit? Alam niyo kung bakit ang hirap ipagtanggol ni Digong? Siya mismo lumabas sa bunganga niya Eto mga kababayan. Bukod dito, mga kababayan, sabi ng mga DDS na kinidnap daw si Digong at illegal daw ang pagka-aresto. Kaya nga nag-hearing si Amy dyan sa Senado at kaya nga siya na-endorse ni Sara kasi yun daw yung kabayaran. Di umano nagtatanong lang. Yung pag-hearing niya na ang sabi ni Hanilit, paek-ek lang yan. Eto, meron akong ipapanood sa inyong video na mismong in-interview ni Maris Umali, ang tagapagsalita sa ICC, kung illegal ba ang pagka-aresto ni Duterte. Eto na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Former President Duterte's camp claims he was illegally arrested in the Philippines and brought to the ICC in the Netherlands, which they argue has no jurisdiction over the Philippines since we have already withdrawn from the Rome Statute. What is the ICC's response to this? The ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state to the ICC Rome Statute. For the Philippines, I think from 2011, 2012 until 2019, this is the period in which Philippines was a state party. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. The withdrawal does not affect obligations and this jurisdiction of the ICC. It only affects the future. So after the withdrawal become effective, if new crimes are committed, then they will not fall under the ICC jurisdiction. Ngayon, sabi na mismo ito ng tagapagsalita ng ICC. Noong panahon na miyembro pa ang Pilipinas sa ICC, hanggang 2019, kasi tinanggal ni Digong noong 2019. So 2017, 2018, nag-file na si Senador Antonio Trillanes sa ICC. Nireklamo niya ang ginawang pagpatay ni Digong sa mga Pilipino sa ating bansa. So ngayon, tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC 2019. Ang sabi dito sa tagapagsalita, yun dang 2017 at 2018, putol na yon. Pero, yung mga ebidensya nung 2017 at 2018, yun lang ang ipinasa nila sa ICC. So ngayon, kung ano man ang ginawa pa nung 2019 hanggang 2022, hindi na jurisdiction ng ICC yun. So ngayon, once na naipasa at once na naikaso, may pananagutan si Duterte.
Ngayon, illegal ba ang pagkidnap? Hindi po. Pasok pa po. Kasi na-file at na-process na po sa ICC itong kaso bago tinanggal ni Digong sa 2019 ang Pilipinas bilang miyembro sa ICC. Ngayon, illegal ba ang paghuli sa kanya? Hindi po. So ang tanong ngayon, makakauwi pa ba siya? Pag natapos po ang hearing. Kasi ang sabi naman ni Attorney Conte, 2 to 3 years ang pag-process ng tagal ng kanyang hearing sa kaso doon sa ICC. Ngayon, kung aabutin pa siya after 3 years at manalo siya, makakauwi siya. Ngayon, kung hindi siya aabot 3 years, makakauwi man siya, nakagarapon na. Di ba? Oy, Mami Tess, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much po. Kahawig ni Tony Gonzaga si Maris Umali. Ken, please share mo naman yung links ng Philip at Amy. Anong Philip at Amy? Aamagin si Digong sa Netherlands, sabi ni Maki Kayos. Oo. Di ba? Kayos tuloy. Chaos. Ayun, makakauwi pa ba? Yun ang tanong. Luis Fernandez. Sabi ko nga, kung makauwi si Digong, magilit ako sa liig. Sorry po, yung panggilit ko po, mga kababayan, kinakalawang na po siya. Natatakot nga po ako kasi baka matitano ako sa panggilit. O kasi baka hindi pa ako tapos gilitin na naukok na yung dila ko. Bakit? Kasi natitano na agad. Mabilis pa na umifik ang tetano, lalo pag kinalawang na yung panggilit. Pero mahirap po kasi magilit nang hindi pa nakauwi. Diba? Maraming salamat po kay Mami Tess watching from Texas, USA. Maraming salamat po. Ayan, Tita Merlita, hello po. And kay Jappy na, mabubulok na siya doon. Nakakauwi na si Digong pero nakagarapon, sabi ni Nick Nook. Kaya dasal po ang dapat gawin. Naku, wag na po kayo magdasal, Ma'am Beatrice Ditan. Si Digong hindi po tabla ng dasal yan. Ang dapat kay Digong paluin martilyo sa ulo yan eh. Artsy Dan Eduardo, maraming salamat sa yung 10 super sticker. Thank you so much po. Hindi po tatabla ng dasal si Digong kahit nga po magluhod-luhod si Hanilit mula Davao papuntang simbahan ng Quiapo, mabulok na yung tuhod niya. Hindi tablan si Digong ng dasal. Ang makakatalab kay Digong paluin ng martilyo sa ulo para matapos na yung buhay niya. Oo, kasi hanggat buhay si Digong, hindi matatahimik ang ating bansa. Oo, siya kasi ang punot dulo ng gulo eh. Hanggat buhay si Digong, hindi matatahimik ang ating bansa. Hindi tabla ng dasal yan. Ang kailangan ni Digong, salsal. Oo, hindi naman tumatigas yung titi ni Digong eh. So, di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Kaya mag-ingat po kayo. Ang kailangan kay Digong kasi si laban. Tatablan ng apoy si Digong. Pero pag dasal, hindi tatablan yan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat. Ang daming DDS umiiyak ngayon nakakarinig sa akin. Ang daming DDS nanonood sa akin dyan. Bakit? Nanggagalaiti yan. Bakit? Nag-antay nga sila kailan daw ako magilit. Hindi ako magigilit hanggat hindi nyo pauwiin si Digong. Pauwiin nyo muna.